Ninyo, di ba, murag sa makita ninyo sa ato ang color scheme sa atong architectural design, unsay mapansin ninyo architecturally or sa color, unsay mapansin ninyo? Yes, number 1. So unsa pa? Mga anything na ma-compare ninyo sa other unsa ba or sa mga modern house design karon or unsa nga mga new style karon architecturally. So aesthetically, kuan lang siya, diba? Kanang dili siya sakit tanaw sa mata, so more na siya harmony. So for some architectural features, so the roof of these model house are a modern hip roof. So modern hip roof, kung ang design sa model hip roof is kumbaga naka-slope siya all sides. Compared sa kanang common na makita nato na katungana lang, so gable roof na siya. So si modern hip roof is a slope on all sides with a low pitch design offering good wind resistance and drainage. So why hip roof? So anong hip roof ang usually na makita nato sa mga houses karon. So di ba usually pag moingon ta og kanang gable roof lang, so murag tanaw na to is simple house lang siya. Ang gable roof kasi is, of course, simple lang siya, is structurally simple lang po siya i-construct. Pero i-compare nyo mo sa modern, sa hip roof, it is generally preferred over gable roofs to their since it is due to mag-ano siya sa sa wind resistance also, and sa kanang kuan siya og mag-gather siya og rainwater, kaya especially sa ato karon na naata sa tropical country si Philippines. So ang ato ang weather is mostly sunny and rainy lang. So usually pag muulan, so nandiyan ay kusog na hangin. So si hip roof is siya ang usually na murag maka-stand gyud og strong wind resistance compared kay gable roof. Diba usually pagka ng typhoon prone areas, kung mapansin ninyo, mostly si gable roof is siya yung medyo mo palit yun dayon sa hangin. Kaya tungod sa structurally, construction is, dili siya stable, kumbaga, kasi ang support niya is two sides lang. So which, compared kay hip roof, is, strong dyan siya, kay nakasupport dyan siya sa surrounding frame. So it also has wood tone accent. So the use of horizontal and chevron wood patterns adds warmth and texture to the exterior facade. So si horizontal mao ni siya. Kuan na siya. So for the next slide, i-discuss na to unsa siya ng material. And then si chevron wood pattern is kanang nagadiagonal. So it also uses a large windows for multiple expansive windows enhance natural lighting and ventilation throughout the house. So as makita ninyo sa ato ang model house karon nakaato na ba mo lately or mga bago lang sa site, nakabisit man lang. So makita ninyo, nice good siya kung musulod mo kay makita yun ninyo ang outside. And then kung naamo sa sulod, kuan gyud siya kanang hayag gyud. Hayag gyud siya naturally. And also, since ang side na to is mostly na 8 times na kusog gyud ang hangin. So nice gyud siya. Yeah, fresh gyud kaayo ang area. So typical ay ang kumbaga bagay gyud sa area ang mga large windows para for natural ventilation gyud iyang purpose, and kanang sa kanang hangin pod mostly if ever na may uban na kanang gusto lang nila o kanang natural air lang, so nice siya for our design. So for open balcony sa ato ang second floor, so it provides an overhang above the entrance and carport, adding both protection and visual appeal.
So for ano lang, additional, so sa ato ang color scheme, so usually ang gigamit lang nato dire is 3 schemes. Typically sa design or when it comes to or mga externally or internally, na alam mo gamit lang yung tao 3 to 5 schemes. So mostly ginagamit nato is 3 schemes. Kumbaga na ay light, na ay medyo dark, and then ang isa is siya ang medyo mo kuan sa duha mo complement. So pagka especially magamit na siya sa interior designs nato. So kumbaga kung ikaw as our client, so kami na designer mag-ask me sa inyo kung ano sa inyong preferred na color scheme, and then kamo na mo timpla, I mean mag-choose, and then kami magtimpla. So if ever na duha lang inyong gusto na color, so bawiun na mo, it's either sa furniture, sa mga cabinetries, ang other color, murag ano good kay para mag-complement good mo sa ano sa surroundings. So dili, pero naman gyud uban na client na murag mo pugos gyud no ng ano na light na apoy dark na color side. So of course as designer, so mo ano gyud mi sa client na mo. Kumbaga ang amo alam po is mag-advise lang po mi kung unsa ang match nice, and then much better na tagaan ninyo sila, mas makaano sila og idea sa mga designer or sa inyo ha, makahatag og idea sa ila kung unsa ang mas prefer nila na ano, like for example sa ato sa interior design ani is wala man tay control kasi owner naman jud ang mag-decide sa ila ha. So sa amo if ever na ma-push na mo ang interior design na mo sa amo ang ano kay Luna House, hopefully so na naman tayo target kay Luna House, hopefully by July 30. So by August hopefully mo sulod na si interior design. So by August or September siguro makita na gid nato. And then sa other model houses nato, kay Aria and 3 Arias and 1 Luna na natin siya mga mga target date. So hopefully by July, August, and October, mahuman to sila po. And then, so question. Ako. Sige. Ano nang pinangutanan sa mga client last time na magawa mga architectural designs karon, fully ka nang hinalig na dito ang glass. Oh, glass, dilit niya. Tropical man, so kaya glass siya. Murag, ano diba, ang gamit ito, kuryente, kanang aircon, murag inana ba? Unlike before sa una bitaw, murag, jealousies nga. Pwede na naman i-open din ito, murag, dali na musuod ng hangin. So, isa na siya ka-question nga, nag-bother sa iya ka. Kaya nga na pala ang mga designs niya na may reason? Yeah, actually, kanang That's a good question, That's a good question. Take that. Yeah. That's a good question. In modern style na kasi ma'am na architecture sa kung mapansin mo karon mostly all glass, sliding windows na gyud. Kasi kung isipon man gud nila if mo ingon sila og jealousy mo rag tan-aw na to low class ka ayon na type na house. Pero dili actually as kami sa among mga experience much better na jud na mo ang louver style or the jealousy style na window kay kuan siya easy to clean of course, and then 100% jud mo sulod ang hangin. Sa karon man gud ibutan na to init kaayo na panahon, so ginaano nila ang glass is dili na siya tungod kay para mosulod ang hangin kay marag ano kasi nato sa glass is fully aircon na gyud ta kay diba kay kung i-jealousy nato and mag-aircon ta so marag pag mag-jealousy tam na patay isa ka blinds or whatever na maano para dili mo gawas ang aircon mo man na ilang gina-reason out. Pero aesthetically mo jud ilang gusto si sliding window because of also sa weather pod kay since init and ang uban namagay uban na area like kami sa city medyo dili na magikuan ang tinato makontrol ang init, so ang uban is ano na lang yun nila is mag full glass sila and then aircon. Ang anak na yun sila karon. Kaya ang isa mga contention sa ba question nila kay like for example
hindi mo na ito control ang electricity. Mm-mm. Kung mag-brown out, pati yung inita. Yeah. Kasi murag oven, boy, kung gatong sa jealousy pa, hindi siya nakainit. Yeah. Mao na ang advantage and disadvantages jud sa glass. Sa window glass na fixed or sliding and sa jealousy. Kaya before mo ang yung suggest pud sa uban pud ng mga clients kung pwede is jealousy. Na kasi design sa jealousy karon na dili gud ka ng typical karon na ano lang kagamay. Modern style. Kaso ang ginaisip nila is ang paglimpyo. Yeah. Kaya ang abog, anak ko, though wala sila nag-aisip sa natural na kanang ventilation, sa kanang asata mas mahiyang, ginaisip nila is ang kapoy ang palimpyo, gani. So, na ang uban reason sa karon. Since ang ginaisip, ang ginaano lang yun nila karon ang kanang gina-request niya na as na design sa ilang balay is mostly is sliding the glass na yun. Especially pagka ng na mga high-end na di ba, kay kumrag tanaw ni mo, ang jealousy tanaw mo kay mo pang low, lang siya, low class na balay, lang. Pero wala nila, ang uban kasi client, wala sila kasabot kung unsa ang pros and cons sa jealousy and sa sliding windows. So, ang mostly makita sa design kay uso ni, so i-apply po nila, So, kung since ato ang sa model house, ibanta ka ilita ka wala tay control kay mo na kita siya unless ang butig isugtan ta na convert wala din tay sa Well, basically, this is the the selling pitch nato kay di mo the jealousy. So this is actually for version nato kung mag-aircon ang inyong clients. So, versus ninyo sa katong jealousy nila with jealousy with ang may aircon nimo, mas dako ilang gasto kay dako ang daghan kay siya caps. So, gawas ang gawas ang kabugnaw sa aircon, of course. Then second, that's why atong design is dagko kay nga window para ma-address po nato katong mahatag di jealousy. Okay? Like for example, if you slide that one window din compare sa katong mga jealousy po nga siya, bumat sa gyapon siya. Sa hangin, ayan pwede mahatag. Okay, but I think you're talking katong mga glass kids kaayo kita madili open mo sa pinani. But in our case, residential mo siya dito pwede mag-fix tanan. Sliding man gyapon na. So kung i-slide mo ang isa ka window, isa ka glass window, whole po na siya open. It's the same thing nag-jealousy ka nga isa-isa siya. Right ba? Na-answer ba? At the same time po, this is actually para po natin natural light nga mosulod sa balay. Give a provision kung gusto nyo natural light, saan nyo ang kortina nyo, musunod siya diretso. Or gusto pag, kortina, lagyan mo siya. So things like that. Sir, question ba? If ever lang po ba, manong may design yan, manong may glass, if ever po, like a fine committee pwede sila? Yes, ma'am. In the near future, ma'am, na sila na mag-manage sa entire homeowners association, and then they will, amend. They will amend the restrictions nato. Pwede na siya. Pwede na. Quality na ang balay. Later, the latter part na. But as of now, ang ato mga gusto is mag-appreciate ang value sa entire community, dili lang individual housing. Okay? Ito, for example, may alam na to. Ito over naman na sa inyo. Tapos i-alam mo na mo automatically i-upgrade ninyo. Upgrade ninyo sa unsa. So ang mag-upgrade sa ang value is inyong balay. Dili entire community. You know what I mean? Okay, so pag kami pa nag-manage, whatever specs na natin na may turnover at ease. Pero the time, again, nga nanay homeowners association, maka-stand alone na mo sa inyong pag-manage sa entire subdivision, and then you will amend, meaning to say, i-amend na to, i-change na to, restrictions na to, and agreed by the community or the homeowners association, nga pwede na ta atong balay, dili na earthon, pwede na mag-color pink, mag-color purple, minana. So, pwede na siya tanan. Okay, that is possible. Again, pag na-turnover na namo as a developer sa homeowners association, ang Dibok subdivision. So if you want to do the jealousies, bahala naman din na. If you want it na, before, di na makatindahan din and then if you want it na gusto na mo matindahan, it's up to you. It's up to you. Basta kami, ang amo lang gusto is ma-appraise ang value sa entire community while you guys are staying there.
Okay, the reason also, isa ka po sa sales pitch no, kaning modern leaf roof. Ano, i-emphasize na to, modern leaf roof lang ni sir. Kaya ano, wind resistant siya. Okay? You know, medyo doon to sa dagat, takabalo kung may mga bagyo-bagyo din na at least ang atong assured ang atong bubong dili malupad. So that's one sales pitch kung pwede na ito magamit from the technical specifications and gives us architect coach. Tama? So take notes of the architect na pwede niyo magamit sa inyong sales pitch na something na i-touch dito sa technical. Uy, lahat na gini siya, kanay technical approach. Dili lang dito ako puro narrative, puro logic, kay nani, ganun good sir. Ano hip-proof design? Wala man sila kabaloon sa mga hip-proof design, sa may hip-proof. Not unless, technical sila, wala sila knowledge about it, di ba? But if you guys, mag-introduce ana, sir, ang atong roof sir ha, have you noticed, makita naman ganito, hip roof design na sa sir. Kabalo ba kung sa hip roof design sir? Wind resistant na siya. So, rest assured, kung magbagyo man din ni sir, muhod pa na yung bubong. Ang uban ni mo din na silingan na itong subdivision, so wala na yung mga bubong. Ang ato din ni sir napa. So that's one of the sales pitch na pwede na ito magamit. Technical, connect dito sa marketing perspective. Okay? Take note of every slide sa pwede na ito magamit. Go architect. We go for our next slide. So familiar naman to for us sa ato ang mga floor plans, di ba? So for area, ground floor and second floor. So for our turnover, so mao gyud ang ato ang i-turnover no. So naa nata dire ang pavement, si porch na gray style 40 by 40. Ang common floor na white, ang sa atong specs is white, ano gid siya, pure white na tile. So 60 by 60. And then si toilet, 300 by 300 mm, gray po na siya. And then ang ato ang stairs is na siya wooden finish sa iyahang step. And then, so same lang ni si porch, si kaning side porch, and then si service area. So, muna itong for turnover ha sa atong ground floor. And then sa second floor, so same. And then si atong second floor tile is vinyl tiles. Kasi magmutan na inyo ang client kung ang tiles ba niya tanang is same ba sa ground floor or sa dili. Kuan ni siya, vinyl tiles lang ni siya. Katong wood plank na design. And then for painting na to is ano lang siya, tool white. So kumbaga all white lang ta sa interior upon turnover. And then for our turnover also is kani si cabinetry, si kitchen sink, kitchen counter. And also naatay service sink dere sa gawas. Also the understairs storage na ulit siya. Yeah. Wala. Open lang siya. Si understairs storage na to, no, kaya naatay entry dere sa sulod. Then naano siya wall dere, so naapod siya entry sa gawas. So naatay storage sa gawas. Accessible lang siya sa gawas. Naapod tayo storage sa sulod. So kung pabaga, dako pa siya o kuan sa sulod ka ng head, So for Luna, the same. So same lang si Luna, no? Ay, ma'am, katong sa ano ba sa area gani katong sa second floor, di ba? Yang bathroom dito is common man. So pwede ba to siya ma-provision ko, halimbawa kung gusto sa client na ang master bedroom is meron siyang door doon sa 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 man shared? Oo, yung sa toilet. So bali, open dire. Oo. Or naalang dire ang Basta nga access. na siya portahan po din sa master bedroom para makakonect siya sa common toilet. As per sir, katong apan, ano na sir, no? Turnover na. So pag construct niyo buo din siya, Yeah, dito siya pwede as per planta. portahan daan. As per planta. Kaya naman po itong client ba nga area yung gusto niya pag yung tanaw niya. Hindi siya ganun kaya ang toilet, common siya, wala sa master. So gusto niya na ang sa master. Maura mo lang sa area. Oo. Even na gamay lang good food sa area of floor area. Si area of floor Okay, area. dinayin naman ang floor area ng area. Gusto man niya ang master's bedroom na ay Pwede man in the future, so pwede lang sila mag-sliding door para dili kaayo dako ang space na ma-waste. Sliding door na. After na sa turnover,
for the mabukan. Actually, ano naman yun, ay, kuan man siya, ato ang interior wall sa CR is CHB. Si partition walls nato sa mga rooms is, FISM board. This is question, I think everybody will ask this also. What if, kanang CHB nga part din na, is same ng material na mga partition dito? Because I have the intention nga buhatan og door. So, upon turnover, gusto na ko i-request na pwede ba dili ni CHB dili ka part para dili na kumugas sa pag-back-back, dili na kumugas sa already. First of all, nag-CHB ta sa CR, it's because of water, syempre water resistant, need na to og water resistant na wall. Pwede man si FISM board sa water resistant man si FISM board, pero dili siya, dili siya pang matagalan. How about it? Kanang portion lang sa door para pag turnover sa ako, igo na lang ako itulod and then putang na lang ang door. Pwede. Pwede siya. Pag lang, pag for preparation lang siya for opening. Lang. Pero kung dili mo pero ang anong problem ni mo ana is kung dili ka na side sa sulod na ay difference sa wall, especially sa pagtaod sa tiles. So kung magtaod gyapon ka og tiles, mas dako ang kuan gasto nimo kay naay madagper naka-tiles na siya tapos ing ato imong finish damage na imong tiles. Kasi gawas na lang good mom support. Pero it's possible, we can do that actually. So the reason being lang po nga walang dagdag another T&P din ha is because musikip na kaayo. Gusto nila puro toilet na lang ilang balalo na kwarto. You know what I mean? So again, kato siya is pwede siya katong like 2 doors lang siya, combined. So that's actually the best option of a client instead of magpatungo siya another toilet and bathroom. Pero kana po siya ma'am, possible siya if sa ato ang existing style kasi na ay taghan ma-damage na plumbing na area. Which is kani si shower and si TNB. Ay, ganito. Naman sa bathroom po. Yeah. So, dili gihapon siya possible. Unless, apan gihapon, construction, inform na ituyok ninyo inyong fixtures para for preparation. We will cater. I-negotiate lang dahil sa client. Again, computer na daw bilang magasto para at least win-win na both sides. Para dili na lang siya mabutang daan mo kay mas doble mo gasto. Yeah, we can cater that. If in case nga na mga inana ang gusto. If you think po nga ma'am, pwede pag yan lang yung reason para mo reserve is magka-CR lagi siya. Kaya master bedroom. And that's the time na pwede na ito i-offer. Kaya ba, pwede na ito punta ka ni nani. Yan, sinegotiate na ito. Daghan may possibilities as long as wala lang yung daghan ma-damage, daghan dako changes, okay lang man siya. Okay, basin ma'am, bata ka na ito nag-door din na ma'am. Mahukot ibang balay mo, okay ra. So again, pwede na ito i-cater mga inana nga mga interior nga mga gusto nila sa mga suggestion. Then, i-connect natin sila with our technical officer. So for Luna, so the same lang, our turnover ng mga same si porch, si carport finish floor, si tiles, the same. So si flex room ha, pwede rin yun din ninyo i-kuhan si client na any lang kasi gusto nila. Pwede nila i-office room or anything. Combination of bedrooms, is it okay? What do you mean combination? Combine na kung doon ka bedroom. Pwede. Kung gusto ninyo og sako na bedroom, asaan? Kani i-combine ninyo imuon ninyo si Picas og walk-in closet. Okay lang. Wala tayong worry na mga gyud kanina part. Kay FISM lang yun siya. Exact lang yun sa toilet. Kay sa HB gyud ato ang toilet. So meaning to say, pwede combine ang mga rooms ha. Ay, gamay mo kayong rooms. Duha naman akong anak. Pwede combine ako ni anak. Things like that. Pwede
pwede ra. Ayun, tapos kita sa luna na ba naman? Yes, ma'am. Gagmano yun, ikatong sa kilid mo ba? Katong sa kilid dito. Storage room. Kani. Oo, kagagmay, oo. Pantry ni siya, ma'am. Kasi guest room. Guest room. Yan, sa taas ko na. Ay, storage. Pwede mo na ang pantry mo. Pero ang count na to dyan ang luna pag-explain sa pad, 6 bedrooms ba, ma'am? 6 rooms, ma'am. 6 rooms, so 3 bedrooms. Ang bedroom is upat. 6 rooms siya, ma'am. May bedroom sa baba. Kani. And then kani is si flex room kasi is pwede lang siya office room or sa storage room. 6 kitchen, ma'am. 6 kitchen. Kaya po yung gina-explain na kay Arya is 4 bedrooms and Luna is 6 bedrooms. So, gagmay mo dyan siya. The flex room would be convertible to 1 bedroom. Anong na flex room? That would be provision sa katong na family nga na mga agent, nga mga part mga member sa family nga hindi nakasakat sa hagdan. Provision siya. Pwede po siya, kung wala may na mga member sa family, pwede po siya flex room. Flex room ang gitawag is because if you do have collections, collectible items, hindi mo din na. This is your flex room. Okay, flex na po din mo na mga collections, things like that. Or pwede pa din mong office room nimo para sa continuity sa imong real estate career. So it's convertible. Pwede po exercise room nimo. Spa area, nakikagalingon dito nga spa, things like that. You can explore. Tapos, naami medyo nasabutan lang. So, naami, amot lang dili ko sure kung madayon siya, pero naay Luna 2.0. So, si Luna 2.0, the same lang ang footprint, pero ang kay Luna 2.0 is mawala si pantry, muda ko si kitchen, so naay mura chance na naa siya island. And then mawala si guest room, so muda ko si toilet. Pero options pa lang po if ever madayon. And then sa second floor, si storage room is himuon siya o laundry room. So mga pila Kay 2.0. 2.0 nga Luna, ma'am. Kung mawala si guest room naman ang mawala. Sa tulod. Pero mostly po, mas prefer nila na a bedroom. Yeah, wala. Si 2.0 is options lang siya. 2.1, ay 1.0 and 2.0. Pero si 2.0 wala pa. Medyo pa lang. Ginais, pa lang siya yun. It depends man kung ano yung mga queries niyo mga kliyente nga na the same ang ilang gusto. Pwede ba wala na ning pantry para mataas akong kitchen? Dako akong kitchen. So we will proceed with that 2.0 if in case nga naghan mo queries ngayon na. So importante ang inyong voices ha. If you have queries ngayon na, pwede ba ning wala na ning pantry kay gusto na akong kitchen. Luag na siya para na ako'y island din and things like that. Yeah. So it depends upon your So mas barato na. Or same price lang kapon siya. Depende. Hindi pa may kaano sa POS. Pero pag namin gusto changes yun, like kanang major changes yun, like kunwari gusto na ko i-transfer si toilet. Hindi medyo dako-dako na ginagpuan kay syempre si plumbing works, si masonry works, syempre magbakbak pa, so lisod na yun siya. We can cater changes interior ma'am sa interior for as long as dili ma-jeopardize ang among technical Structural integrity. Integrity sa balay. So limited lang punta i-cater mo dato ilang mga request kay basin gusto po nila mo ingon mo sila natanggalon na tanan din na. Pwede ba kay tanggalon din kay mag-underground ko dito. Okay, wala questions na ani. Okay, bottom line is pwede na to i-cater whatever the request interior ng mga aspects. Pero limited lang for as long as dili ma-jeopardize or dili ang structural integrity sa isa ka balay. So ang sa parking niya sir, SUV lang maka-parking sir na dili ban, no? Di sila ba no? Depende siya sa area sa lahat. Oo. Kasi yung standard na 150. Dili. Pero kung si Luna isipin na to, kung si Luna kasi naana ni daan poste, so dili na gyud ka makaana din. Kasi nga. Isa lang yun. One car garage yung siya. Versus kay Arya, so if ever naamat si Arya, open man ang car park ni Arya, so pwede na musukok din kung dako pa ang space. Not unless ma'am, luwag iyang lote. Yeah. So that would be an opportunity for you guys nga i-offer po ang katabing lote. That's an opportunity.
Ay, nabulong ako sa kyan. Sir, kuwatag property, yung dapat duha ka lote, 150 for area, for Luna, and then the remaining 150 po nga lote para sa imong car. So that's an opportunity for you, nga na po mo tulad sa imong another one last. Or, parking all the way sa kalsada, low get o kalsada, hello. Wala na yung question? Sa floor plans or anything, sa footprints? Kasi naman tayo setback. So, napa mo yung idea sa setback sa ano? Yeah. Consider ko ta sa setback. So, dili na to tungod kay gusto na ko isulod ako ang car dapat na ako inani na area. So, dili pwede. So, mo ano gyapon ta sa setback. So, si front na to from ang ano sa side si sidewalk, kay sidewalk ta mag-start 3 meters dire 3 meters sa front and then 2 na both sides. Kana kung standard ang lot ninyo. Pero na may uban na kanang dako gyud ang lot, si front gyud ang mo prevail. Balag dako imong lampas 2 basta minimum 2 na tanan. Dili pwede mo lampas og ay mo baba og 2 or 3. So pwede mo pero sa ato ang ano karon is ano man nato is si 3 meters gyud sa front. Yeah. Dili na maka-adjust sa front what architecture is trying to say is dili na pwede maka-adjust sa front. Okay, pwede mo adjust sa side. Sa side. Kay 2 meters man ta dito. So adjust to 2 meters in pwede nila ibutangan dili og another area for car garage nila. Pwede na 1 meter lang yung pikas para mag-pikas. No, 2 meters dito. For example ka, 2 meters dito, tapos budinin mo 5 meters ka or 6 meters ka, isagad na to dito sa 2 meters, dili natin ibutang balik sa center. Yeah. Isagad na to dito sa 2 meters on the other side, pero 3 meters sa in front. Hindi pwede mga, balay din 3 meters na ibut din 5, anak. Yeah, hindi siya align. Hindi siya align. Sakit sa mata. Mm. So pwede na mag-adjust, both sides. Sagad na to 2 meters on the other side kung napay room na pila ka meter sa other side po. Yeah. May tabo dahil is 2 sa side, 2 sa likod, and then let's say for example 5 meters sa yung other side. That's good. Dili na tibutang ang balay sa tunga. Pwede ba maka-request si client na mag-elevate like 1 meter? Ay, magtambak ba? Required na to is 5 cm lang ang max from sidewalk. 5 cm. Centimeter. 50 cm. Ay, 5 lagi. 50 cm. 50 cm. But di dapat kay kasi naatay minimum height limit na 9 meters. Sa ato ang building. 9 meters. Apil na roof until Natay height requirements man is because of the provision sa airport na to. yeah. Ay, okay. Doon taog airstrip. Area. Sila siya na ng requirements pag doon ka sa How airport. elevated is this miles from Sa road. So kung sea level, road. Provincial road? Kanang sa highway, kung mapansin nato sa atong highway, level na lang siya, di ba? Murag pagpadaw mo. Yan ay uba na down. So ang finish dun na to ana is mga nasa 200 from highway. So si gutter na to, si curb is murag na siya sa 1 cm at 10 cm eh. So mag ano na po to, another 20 cm for our finish or less. So most probably ato ang finished floor line is nasa 200 from road 20 cm. So sa kanang karon ma'am mag-tour mabudig ko ma'am ba mapansin jud ako ma'am nga nagatubig jud ang kuan so man ang client mo nga mubaha man ni diri. Yes ma'am, ang kana dira ma'am is as per ano siya pag naanay ko si client na-construct na siya, dito siya earth fill ni client. Si client na ang Dili ang si Santa Lucia ma'am. Si Santa Lucia ma'am is level lang siya kay side dili pud kayo siya level ni gutter, di ba? Kani ang sidewalk. Nakawa
mo ang mga... Ano ni ang kay Santa Lucia. So, ang remaining ana, ang remaining ana, si client na. Ginalikay ka That will be elevated ma'am, di ba? Magupay ka man ka. Kada hinupay mo, pwede mo ito ni matambak. So, may mati ako ka. Kaya ang sa lakefront, gani kay, murag na lake na po. Ito, nag-tour ko dito nga ulit. Hala, susumpay naman ang lake o ang lakefront. Diba na lakefront, ay nilikay lang ang camera kay makita. Mga nagtubig yun siya. Kaya mo lang bodies of water. Ano siya ma'am, kulang kasi siya o sa karon man gud wala ka magtay drainage gyud. Ang ato ang drain ana is na lang sa main road, sa main development. So si ato ang perlat kasi wala pa tay drain. So si pag naana para sa ato ang mga construction karon na kung mapansin niyo na ay catch basin. Si catch basin naman na ang mo diretso mo catch from gutter or gatong mga nasa side. Wala ko siya balay ma'am, nga tayo drainage system sa balay kung tugulingan. So supposedly ka nakakita niyo din na kung na mga balay din wala na lang. Wala na gyud na siya. Kaya naman tayo drainage system sa atong balay. Kana tayo kaugulingan na drain. Is that what you mean? Di ko ma-nervous mo baka nang mag-tour kay sa client makita na tubig na gini ubahan ko dili siya man kay nang tambakan pa man naman itumpak pa man tulad tinuod jud ka akong istorya. Kaya kung makita ninyo ma'am kanang ang gawin nato kay Arya o kay Luna kay Santa Lucia wala may ano. Kay nag-elevate naman ta. Tapos last time magkuha lang kay nagtubig lagi ang kalsada. Nag-overflow ang kalsada sir. Pero kung tanaw ang portion na nagtubig siya ba? Kana is ano na gid na siya kanang dili na magid na mapaguno. So it's either na ano na kay na maintenance na gid na siya ma'am. Kanang inaana. Overflow din ang ganang. Pero dili ta mag-overflow dala. Ako dili mo na siya ikon water control level mga overflow sa tubig mato na sa drain mo. Pagtapos pa sa overflow man sa kalsada. Wala ay kan mo ba kay ang yung mga patay di ko ani karong umutanan sa. Pero kung ipaano gid mo sa ilaha ma'am, ipakita nimo tong mga finished nato na model houses na maot na ang inyong ang finished sa floor. So wala jud baha mahitabo. Elevated siya. May marin sa balay mo diras ang liber balay baha pero ang kalsada ang kalsada ba o di ba mo baha. ang kalsada ba di ba mo baha ma'am? Dili man. Kay naman ko jud client yung kanang kwan kay sa ko brag basher kay nako ba. Di mo baha man diha nga katong pag ano ko baha dito dapat sa may katong point ko. Eh ma'am lahi man gud kay paan pababa man tuwang katong padung sa simbahan. Actually wala yung perfect na construction sa kalsada do. Namo gid mga areas. Ina gyud ko mo baha magid sa apukon gid kanang kasi adto sa pra gani padung diri nagbaha mo gani. Pero additionally, di ba naman kung adto mo outside napansin niyo itong mga tinapok na bato dito sa gilid. So refrag construction pa ta dito sa creek para make sure yun nato na mataas or ano sa nato stable. Ang sa side nato stable. Ako di ba na magipasalig sa client ako. Dili na mo baha si Los Rayos. Safe ma'am pagkabang nila. Ay lain na ni boss. Eh, mamaya na nagpa sila sir, kaya hindi nga safe, dili mo baha. Nagkaslan naman na, katagaling grabing ulan. Wala may Pero baha dito ma'am, naglubog na halos na sa tado. Baha na kayo sa kanuputan. Pilay height nato sa ceiling to floor mo. Sa ground floor is 3 meters, then sa second floor is 2.7 meters. Pero sa next construction, kung mapansin niyo sa ato ang model house, exposed beam. Nakita niyo. Exposed beam. So sa mga next construction nato, i-elevate na nato para matabunan siya ni ceiling. And para taas siya tanaw. Ipot bitaw siya. Ganang area. Ipot siya. Mas area ma'am, makapunta to na ako actually, diba? So mo to siya, elevate na to nato sa katong mga next nga construction. So yung katong mga gi-construct Same with Luna ma'am, inana na design. Baligyan po to siya or dito siya baligyan itong model house. Balikan na ako ma'am, pag may mapalit. Katong sa Branch sa Lake, sir. Asa ma'am? Katong Branch sa Lake. Adi mo na nag-iatong. Hindi ko na mo nag-iatong. So moving forward, Kawan na mo ma'am sa Iho. Iyan ang balay actually. That is not part of our model house. Pero giangyo lang na mo siya, ngayon muna mo siya model house. In return, i-fully furnish na mo ang iyang balay, i-landscape na mo iyang balay, gamiton sana mo siya before siya mo-move in. In the absence of the construction of the model houses na. so for our specification, Thank you. so once again, mangutana ko, sa'yo napansin ninyo sa roof?
Aside sa heat roof siya. Yung style. Di ba yung style? So makita ninyo siya actual. Horizontally, siya, installed. Sa typical house na to is vertically installed. Kung mapansin ninyo. So, ang ginagamit ng mga standard is ng mga pre-painted roofings, di ba? So, sa ato ang Luna, at sa ato ang model house DI is si Banawe roof. Rice terraces Banawe. Yeah. Style. Inspired siya actually kay Banawe rice terraces. So actually kani siya na door, dili niya siya typically ginagamit sa mga residentials. Pero karang ginahinay-hinay na siya og apply. Kuan pud ni siya, medyo puti pud ni siya i-install. Oo, kay ana lang yun siya kagamay. And then pahaba siya. So medyo advantage compared to the traditional roofing installation. Sa roofing installation lang ang difference nila is ang installation lang yun and ang aesthetic niya picture. Yeah. Ang durability niya mo, same ra ba sa kanang? Same lang. Ang texture gihapon, gihapon siya, gihapon siya sa structural frame niya. Sa So, iyang pa siya ma'am or isa-isa, katong sa, nakita mo ito na katong sa clubhouse, mga isa-isa mo ito. Tile to ma'am. Tile. Pero kada siya, sumpay din siya. Pinakura sa clubhouse na. So, Banawe roof with its horizontal design orientation gives an elegant and sophisticated look. It is also one of the most popular choice for a bolder architectural innovative roofing application. So, gani siya, kung sa cost, mahal good siya. Labor material, mahal din siya. Kay, dili siya, sa iyahang material mang good, sa karon so dili sa local, dili siya available locally. Naalang siya yung mga available dili suppliers, pero ang materials is Manila pa dito tanan. So dili pa dito siya totally 100% available good agad-agad. Yeah. Mo nang nadugay po ta, one of the reason na nadugay po na to ang mga model houses is because of this. Kay mga nasa 3 to 4 weeks ang iyahang delivery. And then, dili po din siya basta-basta kay pa kasi mo, magtawag mo kay supplier, si supplier pa musukat. Sila tanan yun. Musukat, hatag o costing, si supplier tanan. It adds value to the house, ma'am. When it comes to appreciation, kaya mas mahal siya. And then, aesthetically pleasing siya compared to the traditional one. So meaning to say, it will add value, appreciation sa inyong balay. So this material is the WPC or the wood plastic composite. So kanina materials is environment friendly and flexible and customizable siya. So sa ato ang kaning duha dili po siya locally available jud po. And si Zio Timber Manila base lang siya. Wala siya Davao Pero pwede niyo sila i-contact anytime. Pero kung gusto niyo na yun din siya ng materials and ma-apply yun siya. So, earlier, i-order na yun siya. Pero daghan na itong mga local, mga kanaganing iyahang mga, di ba, daguso naman ni karon. Oo. Pwede lagi kayo locally or anywhere ninyo makuha. Kung gusto niyo na ilahin ninyo ang color, pero kahit ilahin ninyo ang color. Mag-inani mo, tapos ang inyong color direct kay kato. Dark kayo or sama. Pero okay lang, available lang din siya anywhere. Pero kung gusto niyo specific, Manila based din. So, wood plastic composites use high quality recycled wood powders and plastic to create a new product. And then, highly durable and long lasting. So, ang material niya is a combination of wood and plastic. So, kung ano din siya, last long po din siya, water resistant. Since it's outdoor, lahi po si indoor na material. Same lang, pero mas mas nipis. And then si outdoor kasi is pangmatagalan din siya. And then dali lang sa siya limpyuhan.
So, questions. So, wala naman So, sa interior, wala naman tayo. Kay kato lang man, mga basic lang man, si tiles, si pipes board, si painting na to. Basic lang tayo. So, si exterior, so most probably, yun ang ato ang available. And so, Gusto ni client of fully furnished, located po ba? sir. So, for our next slide, ano lang ni siya? May nasa lagi siya bago. Update lang ni sa site. Naman, di ba? So, mauna ang ato ang area model, Block 21. So, ang target completion ani is July 20. Malapit na. Turnover. July 20. Turnover po. Turnover lang. They're gonna do the interior. Hanggang sa Luna man. Turnover siya from the contractor na mo, the structural niya. So, ready for viewing na Ready for viewing niya siya as is kung unsay turnover. But we're planning na interior magit siya. So we'll add another more months pa para makikita na itong interior. Pero ang pagpa-interior niya, ma'am, separate pa po sa dira. Cost, added na po na ito. Naami, ano sir, diba? Fully furnished po din siya na appeal. Naapoy ka ng dili po, fully furnished. Turnover model unit. So, depende na lang po sa client kung gusto niya i-play. Pero na ay, Ingat ni ma'am, no? Just to add on lang. Okay. Have you noticed nga itong area is from the regular 6.1, karon 7.1 na siya? Yes, sir. Notice niyo? So, a matter of 1 million increase. Okay, nag-increase mates because, of course, na makita sa site. Okay, that's normal in the real estate developments. At the same time, we upgrade po kung sa among offer. Okay, nag-increase na ginana kay mag-fully furnished na ta. Kaya na yung mga appliances, including ng sala set, ma'am. Sa mga pedal, mga cabinets, inclusive dito sa price na ito nag-increase. So, mauna to katong price na gihatag din mo latest, sir. Mauna to siya, including Yes, ma'am. Appeal na to siya. 7 million, di ba? O 7.2, Oo. 9.9. So, ang atong turnover is dili na bare, furnished na ta. Furnished. Nanay appliances, nanay furnitures, nanay beds, and then an enclosure, I think naka-attach ba? Yes. Naka-attach din na kung sa mga enclosures na to with that price nga to ng kina-grace ka. Luna, di ba? Luna na yun. for Luna House. So, mauna ni siya karon kung naka-visit mo diri karon na week. So, ang kulang na lang ni Luna is katong si ano na to sa gawas, si WPC. And then, kung mapansin niyo sa likod, naapay problem yun sa backfill, pero moving forward na may ato. So, by next week, tuloy-tuloy na makatambak namin dito. Para tuloy-tuloy na si Luna, and then ang target, hopefully target niya for turnover pa is by July 30. So, by August, masudla na og interior. So technically, we're gonna open Luna July somehow the end of the month para ipakita natin sa itong client nga mo ni this is the phase kung sa'yo ihatag na mo sa inyo as turnover units. So we're gonna initiate an additional siguro an event sa area para at least na-invite natin itong client dito. Okay, so just to add on lang, kaya nag-ano naman siya sa site, the reason po nga nung earth color theme ang atong gigamit sa atong mga houses. What's the meaning of Los Rayos, Gani? Okay, Los Rayos, rays of light mga daw Los Rayos. So we don't want it kasi mag-complement sa earth color ang atong ibutang din ha. Kay Los Rayos na gani ita, from morning to sunset, igo na ang site sa adlaw. So magbutang pa taog color combination din na ang sakit pa sa mata, makadugang pa sa init. So that's why we choose the earth colors ang atong team din ha. So, questions? Violent reactions. Bawal pa i-post eh. Ha? Asa gika ng water source? Water district. Water Tagum District. Sa karon ha, ang update na to for utility, so si electrical is wala naman tayo problem. Ikuha na lang siya, apply na lang siya individual. Si water, nakstorya na mo si Santa Lucia, naana lang sila needed pa ni nangayo pa si Tagum Water sa ilaog and mga kuan pa compliances pa.
para provide na gid ang water. Wala na tayo problem sa ano na ang main source na ana gid sa gilid sa dalan. Kung mapansin ninyo sa may gate, kung ma-comply na ito ni Santa Lucia tanan, na ginapa-provide ni Tagum District, diretso na connect. Wala na yung problem. Hopefully, mga sugdan nila next month siguro. Kung dali lang to na mga compliance. And murang naapat yung mga blow up and all. I think ang chamber po nila wala pa. So, ano sa pa-question pa? So, wala na no. Next. Thank you. Sama lang to. Thank you. Hopefully na kami na. Thank you so much, Architect Rouge. So, nabay na learn? Was it kanang something na we can carry upon kanang habang nag-sell ta, nag-side tripping ta? Tama? Okay. So, if you wish to have or kung gusto mo magpa-schedule of side trip, we're very much welcome to do that. I think Sir Chris also offered na we can accommodate them via van. Nato, we can also be there, or if jud mo magpa-request jud mo na pwede ubanon si Architect Ma'am para ma-well-explain jud niya ang everything. So yes, pwede ra kayo na siya. Just tell us ahead of time so we can schedule. Of course, we want our side trips to be murag exclusively iho-ish good siya. So dapat na-adjud po lang atong branding. So dapat premium jud po lang ato ang pag-side trip. So just let us know and we'd be happy to accommodate. Okay? So naman tatanan sa GC, mag-PM lang, mag-mention lang. Okay? So mag-ano na po kuno, just like what Ma'am Jovi is doing currently. So whenever na siya side trip jud sa Los Rayos, always jud na siya naga-PM, naga-message beforehand. And then si Sir Chris and I were very active to parang accommodate her. So nagapangutana gid mi unsay hang kinahanglan, kung gusto ba niya na ami, usahay kay mo ana si Ma'am Jov na okay ra na siya lang ana. So carry na niya. So unsa jud ang inyong kung unsa man inyong request, just tell us. We'll see what we can do. Okay? Kulit kay si Ma'am Jovi, just to share, just to tell a story. Kulit kay siya, even kay VA ana. And we love that. We love that ang pagkakulit. It's because makita na mo ang iyang eagerness yun. Eagerness to learn nga makasel nga siya na lang eventually puhon. But alongside na agad misaya permanente. Ma'am, no? Yes, sir. So wala na mo sige pasagdan. Every queries niya, every questions niya, gina-cater nato na the moment na makita nato, mabasa nato. Okay, pag ang client dili pa kay siya sure, dili na ko magpa-assist sir kay maulaw ko sa iyo sir nga mahago mo niya dili sure pero pag Okay, ang client sure buyer siya man magpa-assist jud ko kay at least kabalo ko mo palit ni siya so dili masahay pero pag gusto lang mo tanang sa ko assist kay sir kay mahago ra sila sir yung dili sa ko mo reserve. So again, we love you guys being kulit sa amo. Wala problema. Yeah. So if you have clients food from Davao, ana, so I think we can also accommodate sir no. So pwede ba mag-provide og service para at least makatipid sila sa gas nila or unsa. So just stop us and just let us know kung unsa man ang amo ang ma-help. And another concern po di ay during my meetings ba kay kana lagi daw pag nasa side trip magliso daw sila sa guard. No, kanang dagan daw questions ang guard ana magpabili og ID. So okay ra man siguro magpabili og ID or kung gusto mo na kanang ma-inform pud ahead of time ang guard, ingna lang pud mi so we can give out the names kung kinsa man tong muuban and kakinsa siya under ana. So kato siya, communication is the key. All right. So moving forward, I'll take this chance to announce na lang din that we already have Pabugas promo. Okay, so this is only valid until June 30th, 2025. So, muna siya ang kanang yes, this is on top of the incentives. So, nalang ni siya gamay na terms and conditions. For every house and lot reservation, you can take home a 25 kilo sack of rice.
25 kilo ha, sack of rice. And then, sa mukha, uy. Tapos, dili na siya dili na siya rice, na kanang rice na ano ha, kanang, NFA. Oo, kasi maguna-una ko pa na, ay, kanina ning baratuhon ba? Dili na siya baratuhon na rice, tabi na siya na type of rice. Okay, brown na siya. Brown rice. Charot. Tapos, if you are able to close a lot-only reservation, you still get 15 kilos. Okay. Okay, so... Gani sa protesta yung kay Ma'am Nat, so ano tilapot ko kalinduha kay after na dago kakalain sa... Dili ba, na siya, nalabot na siya. Okay, so June 30 lang niya siya kutob. So close as many deals as possible before June 30th. Okay? Okay, so kung whenever na naamoy ma-close na deal, just let me know. Si Ma'am Jovi, tagaan ako ni siya voucher that she can present on June 30th na lang ko, Ma'am. Okay, so next slide. So it's extended. Diba, na-remember ninyo itong 120K na discount for lots 200 square meters and above. So it's still extended. It is extended, so don't miss out. Limited time offer lang po din siya, valid until June 2. July 2, 2025. Okay? Si Ma'am Jovi, murag na po siya prospect ani. So maka-take advantage siya sa 120K discount. And then lastly, I guess na-mention na ni Sir Chris, 15% equity payable over 24 months. So this promo is valid until July 11, 2025. So again, kayo di ba usually 18 months si Los Rayos. So we also don't want tawag ani, gusto po din mo hatag pa promo ba longer as much as possible. So please take note, and then if you want to have quotations, PM lang mo sa ako so I can send you the updated quotation. Okay. Sige. So kana lang ang sa sales and marketing na side. Sir Chris, na kayo i-add? Okay. So, kato lang siya sa amo ang end, Sir Chris. Right, question. Who among you here ang kanang bago lang that are expecting for product knowledge seminar? Wala? Na, ma'am? Daghan? Seminar ka po, sir. Yeah, anyway, I'll present to you na lang siguro muna para ano lang. Alright. I'd like to give emphasis no sa existing pagyapon nato na incentive program. So katong pabugas na promo nato is on top of this incentive program sa atong ihatag karon until Q2 actually. But I believe sa makaya pa na mo i-extend. So just a recap lang kung basta nalimtan na yung incentives nato, I'll present this to you guys. Okay, na-mention na earlier no, ang 120 discount nato supposedly is a limited promo. But then we extended it up until June 30 of the month. So we're pushing actually the 200 square meter and above na mga lot area nga napatay na bilhin sa Los Rayos. Because in a way, we wanted nga kanang mga
minimum 120 supposedly is intent na to for the house and lot. Okay, take note, pag 200 square meter ang lote niya, tapos luna ang ibutang din na, medyo taas-taas ang presyo na. Okay? So as much as possible, we will identify siguro patong mga areas kung asa dapit itong mga bigger lot cuts para at least may atong push. Okay? We will help you. May identify ito kani siya 200 square meter ni siya, kani 240 square meter ni siya. And then with the computation nga 120 discount, 120,000 discount versus katong original nga walay discount applied. So we will provide the collaterals for that para at least from time to time pwede nato mahatag sa atong kliyente. And then para po sa atong apart, ma-remind ta nga ay kani napad ni 120 discount. Kaya basin mo na lang unta ka na siya o i-offer na to sa itong kliyente, wala na to na offer. That's why wala na push into sales conversion. Okay, take note, we still have 120 outright discount to the lot selling price above 200 square meter na lot area. Alright, ang qualified ani karon si Ma'am Jo. So hulat na lang taog 3 months ma'am, 3 consecutive payment ni sir. And then patuyukan na to siya o ruleta. I-order pa mo dun, gikan pa sa Japan, so wala pa kaabot. Patuyukan na sa ruleta, and then your client will have an additional appliances para sa iya. Maliban sa katong package na maihatag na mo with the current price. Okay? Wala tayo ihatag din mga heater ha, electric fans, walang ganun. So high-end man ta, so these are the appliances below ang pwede na ito ihatag sa iya. Maybe additional aircon, refrigerator, TV, gana ato may hatag sa washing machine and oven. Right? Limited to that part nga mga mga appliances. Okay, wala tong mga flat irons, wala inana ha, ma'am no? So ato siyang patuyokon ana right after 3 consecutive months niya nga down payment. So ino na po siya sir, bayad siya sir no para po. Yes ma'am, qualified na siya ato. Para at least makanapa siya yung chance to get an additional appliances. Wala na siya ma'am no, walay talo. It's because pag tuyok niya, nagi siya appliance nga mo ito nga. Regardless na lang kung unsang appliance. Okay? So seller parcel cash incentive, this is actually direct to the broker ha, the amount reflected on your screen right now. Okay, for lot only below 200 square meter, there will be 10,000 cash outright, direct to the broker. And then lot above 200 square meter is 15,000. Area is 30,000 cash outright, and then Luna is 40,000. Okay? Take note, ang atong incentives for lot only regardless of the lot area is 10,000. But we're giving you away guys 15,000 pag maka 200 square meter ang atong loading nga ma-push plus 120 discount para sa atong kliyente. Okay? So that's why we want you to push above 200 square meter. Kaya na siya 120,000 discount sa inyong kliyente, and then the broker, the seller will have 15,000 cash outright. Okay, so this is actually the distribution of the outright na cash na itong ginaingon ha. Ang 10,000, first tranche upon reservation is 2,500. 2,500 because napatay advance com ana ang add-on. Okay, 2,500 plus 2,500 ang atong add-on ana. And then second tranche, first DP lang nato makuha tanan. So kanang incentive na peso value reflected on the second column, makuha nato na tanan right after the first DP. Klaro? Walay question ani? Okay, today we will give you vouchers na. Mani naghatag ng vouchers si Ma'am si Jen sa imo. So whatever deposited sa account sa atong realty, maghatag na may corresponding vouchers. Okay, there are cases before nga namagay mga big nga mga realty bitaw nga dili nila ma-trace from time to time kung asa gikan. So sa among aside, we're giving away na kung kinsa tong dapat matagaan pod og komisyon nga ahente. Kaya maghatag po ng voucher para from time to time dire-diretso na. Kaya there are cases again, nag-deposit lang ni, tapos hindi maghatag ng voucher. Nagatingala sila nga, dugay naman nga sale, ganun wala pa may commission, wala pa may professional fee. But then again, nahatag na di ay, wala namin nakahatag sa voucher na breakdown. Right?
Alright, yeah, 500 MB posting support, monthly icebreaker, ma'am. Qualified na po si Ma'am Giovanni. So na siya additional 500 MB posting niya. Ang iyang clienting house unlock nakuha niya sa iyang posting online na mag-support pagit na siya yung 500 MB posting, and then Ma'am Job is also part of the digital sales force. So daghan na kay siya daghan na kay siya gamiton for postings. So we're hoping magdaghan pa ang client. Okay? Take note, nakuha niya sa FB posting online. Right? Tapos, not above 200 square meter, we're gonna have luncheon treat. So, amo siyang itunong. Itunong nga adin niya ang among COO na adin niya among COO para mamingle na to sila during our lunchtime. So, that's a once in a lifetime opportunity na makauban na sila mag-lunch. They are actually busy individuals. Pero we'll make sure na mag-connect na mo ang ilang availability para mag-lunch on treat ta. For 200 square meter above nga lote. First 3 in a month. Right? So ang releasing po niya nasa baba. Kaya releasing schedule niya wala siya dire-diretso lang outright during reservation na support niya hatag kay Ma'am Jovi Lab. Boosting na lang po nato. And then sa lunch and treat nato on a monthly basis, the end of the month. Okay, so this is actually incentives raised to 5 ha. Per quota nato hitting 5 million. Per quarter quota. Take note, quarter ni siya ha. If you hit 5 million, so sobra na ka ni ma'am, 15 million na ka? Almost. So hitting 5 million, land-based travel, or worth cash na 5,000 each qualifier. Okay, raise to 5 siya. Raise to 5. 5 lang only 5 lang ang qualified ani. First to hit 5 million and first to hit 15 million. So, hahabol pa si ma'am para mahit ng 15 million ma'am. So, you can have local inter-island travel cash na worth 25,000 each qualifier. So, almost sa si ma'am din ha. Maka-travel lang na siya outside Mindanao. Sa ano ma'am? 2030. Okay lang ma'am? So, qualified na siya si Ma'am Job sa 5 million part. So, hapit na po siya mag 15 million. Alright? So, enter island na. We're gonna check na lang kung asa dapat itong nindot, ma'am. Kaya ubanan ka na mo. Gusto po na mo makahit mo actually tanan ka ng 5. Kaya para makauban po me. Right? So, next would be our semi-annual incentives. So, semi-annual dapat karong June, katapusan from February up to June month. So again, we still have another semi-annual the next 6 months. So hitting 25 million per realty po ni. Dili pa siya individual. So group of sellers ni siya, incentives would be 50,000 worth of Asian country tour or cash. Raise to 5. Okay? So meaning to say, in 6 month time, kamo nga realty, pag makakuha mo, combined 25 million lang, hello, napang daw, dali na kayo na. 25 million, makahit mo na isa ka realty, we're gonna have an Asian country tour. Okay? Raise to 5. 5 ang qualifier, ana. Okay, 5 ang atong ipadalaan na dito. For example, sa inyong, sa kanang makahit ng 25 million, 5 mo ana, 5 ra ang qualified na to. 5 ra ang ating padala. Kung 25 million mo tapos unom mo kabuok, ang top 5 ang atong dalon. Nasabtan? Okay, this is to incentivize hard-working individuals within the realty. So na siya friendly competition within the realty. Pero basin kung unom gid mo nang kahapon ng 20 million, basin mahangyo rami ninyo. Dali na kami kay istorya, no? Yeah, anyway, so this is actually just to present to you guys, no, ang ani ang atong releasing sa atong commission. Or I would not wanna call it commission, I want to call it professional fee. 6% ang atong ginahatag sa atong brokerage. Alright? Now, I believe, do you have sa inyong organization na mo unit manager, na may, what do you call that, sellers, or na pa mo tipsters, or na pa mo referral programs, or anything like that within the organization. So the entire commission, professional fee ang hatag sa isa ka brokerage is 6%. It's up to your broker kung pila ang ihatag sa inyo during you sign up to be part of the realty. Okay? Kaya pwede man ang uban at 3% ka, tapos mahimo na kang 4% kay pag mahit ni mo. So more siya, napod siya ay pwede po niya buhatan o program internally sa inyong brokerage.
Okay? So I believe so, madili mo para sa grade. Alright? Sinani po, whatever, for example, for the sake of computation, you have 3% agreed kapag makabenta ka sa seller, na kay 3% automatic. For example lang ha, okay, 2.5% of 12.5% of your 3%. Again, 12.5% of your 3%, ihatag na nato siya 2.5% of the TCP po gabayad. So technically, kung tanawin mo ang program, ang milestone niya, every 2 months, mag-release ta og professional fee. Every 2 months. So technically, naa kay 2.5% at 12.5% of my 3%. In the next 2 months, nanapod ko 12.5% of my 3%. Okay? Get taro? Pag abot ng 6 months, nanapod ko 12.5% of my 6%. Sinana ang releasing na to. Every 2 months ang atong releasing. So kung na kay active account nga nasulod, every 2 months, napod kay madawat, supposedly, to your broker. Okay? I-release mo na muna siya, nga ni gapon nga basis. So, domino effect man siya, mudawat man gapon na siya sa inyo. Tama? Klaro? Klaro? So, wala na to siya gi-prorata ha. Meaning to say, wala na to siya gi-monthly basis. Kaya we do have cases nga, manawag mi sa broker, manawag mi sa seller, ma'am, nanakay fee din hi, professional, PF ni mo din hi. Tapos ang seller mong matana, pila man na. Ay, dili lang sa nakakuhaon, kaya dapo pa man akong pamasahe ang kaysa ako nakuhaon. So next month na. So ina na cases. Alright? Imagine no, inaani yung milestone na to. Kung daghan kag sales ka na sulod sa Los Rayos, you're gonna be earning on a monthly basis na dayon. Kaya ang reservation fee sa iyong kliyente is dili man siya sunod-sunod, di ba? Kung nakit 12.5% of your total commission rate this month, nanapod ka next month. Kaya patong-patong man, daghan naman kag seller, daghan naman kag sales. So ang technically, mahitabo siya na dili na every 2 months di mo makuha ang iyong professional fee. May mo na siyang monthly. Tungod ka daghan ka o gisulod nga sales. Sinana ang mahitabo na dayon. Right? So further questions about incentive program. Because while you guys are eating, pwede ko mag-touch about brief knowledge products seminar na to. Okay, we do have also available vehicle pod later on para mag-guide sa inyo padalang dito sa site. For those nga wala pa naka-prioritize na to, katong wala pa naka-add sa site ha. Okay, I'll start with this presentation for those nga wala pa nakabalo. Okay, so nag-start with ang Iho Resources Corporation, ma'am, gikan kita sa Sagingan since 1969. And then we evolved, pag-abot sa 1998, gi-award na to ang tanan half of property ng Iho Resources Corporation. That's around 1,324 hectares sa mga farmers dito because of the Agrarian Reform Program. And in 2007, since ang mga tuwason ng mga siblings is capable na in handling such company, gibay back niya ang property or share ni Jesus V. Ayala. So take note, Iho Resources Corporation is not owned by Ayalas. Iho Resources Corporation is originally owned by Tuwasons. Si Tuwasons gidna. And then nag-take over lang si Ayala is because business partner man siya sa founder, si Atty. Jose Boy Tuwason, who died accidentally sa plane accident. And then siya ang nag-handle the longest time. It's because gagmay pa ang mga anak ni Atty. Jose Boy Tuwason. So pag-abot sa 2007, again, daggo na sila, pwede na nila i-handle ang business nila, ikuha nila ang Iho Resources Corporation. Siya na ang nahitabo. So for those mga taga-Taguminyos din nga nasa inyong mind nga si Ayala ang tagayaan na, no, it's Tuwason. Alright? So present, diversified na siya from originally nga saging, daghan na kaayo siya o mga companies
nga gitukod as of now. So which is also Iholand is part of the company nga gitukod niya. Kasi Iholand siya ang mag-manage karon sa tanan property development sa area. Kanang mga saging mga kita niyo sa tagong sa Madaong nga owned by Iho Resources Corporation will be wiped out, itanggalo na mo, but i-move out na mo dito sa Amay Manabilang located in Lanao del Sur. Okay? Kung asa po located ang the sweetest banana in the world. Ang sweetest banana in the world is located din sa Philippines, which is sa Lanao del Sur. So nanatay mga areas dito around 100 to 300 hectares na po kaya atong i-move out ang atong mga saging dinha dito sa highlands. Kaya tamis daw ang saging pag naa sa ibabaw. Okay? So kanang area dinha sa Madaong will be handled by Iholand Incorporated. So kita ang mag-manage yun ha, ato na siyang i-develop, which means larger or bigger inventory awaits para sa ato. Kita raman gyapon ang mamaligya niya being real estate practitioners. Okay? So inana ang concept nato actually karon. And then we also have the Trinity Project kay kanang beach din ha, kanang mga corals din ato nang ginaatiman. We will do Iho Fresh, Iho International Port Services, we're gonna activate it again. It's because we have Iho Industrial Estate din ha. So duha lang dinhi actually sa Davao region ang naay PEZA under Iho Industrial Estate. So one is sa Panabo Anflocor, and then dinhi dayon sa part ko dinhi sa ato is si Iho Industrial Estate. So mga PEZA na siya locators. So dito sila sa Panabo na nay locators dito sa kanang create o gabuhat og mga tennis balls. Sinana dito sa Panabo locator na siya dito, which is also gahatag ko og daghang trabaho sa area. Dinhi sa Tagum City is promoting actually the creative industry. So meaning to say, creative industry man siya, that is involved ang music, anything nga pwede sa mga alahas. So actually they have negotiators na gina workout kanang creative food og alahas dinhi ibutang. It's because si Tagum City is promoting creative industry. Those are the products na gusto niya isulod po dinhi under PEZA or industrial estate nato, so which is dinipod sa atong Iho. Alright, so meet our CEO, Miss Rosana Tuason Forest. We call her Ma'am RTF, an abbreviation of her name, Rosana Tuason Forest. So currently naa siya sa Davao karon, she just arrived yesterday. So nasa sa Samar karon dito. So in case lang makita niya sa mall, kaya bisan asa siya makita, very humble. At least kabalo na mo nga siya ang among CEO. She actually also married to the Forest. Forest is one of the shareholder of Makati Medical Center. So dagan po kasi sila dito o mga real estate nga developments nga po ginapalis po. O nagpuyo po sila sa pinakabarato nga subdivision sa tibuok Pilipinas. Sa Forbes Park. So dito siya nagpuyo. The reason being anong mahal ang Forbes Park, pinakamahal ang Forbes Park, it's because wala na sila nag-create of another Forbes Park. You know the logic? Okay? Nanay Forbes Park, wala na sila nag-create of another Forbes Park. So the reason nga kung naay ibaligya dito mga property sa Forbes Park, daghan kay mga billionaires gaagaw dito. It's because wala na nila in Forbes Park. Okay? Demand kayo, they create demand. Whereas din sa ato, ang mga local developers nato, like sila Camellia, daghan man kay Camellia. Right? Minsan pa nang uban din ang development ni Alson, daghan man kay development ni Alson. Whereas si Forbes Park, wala na sila nag-create of another Forbes Park. That's why from time to time, mahal ka ilang property. So dito siya nagpuyo. That in fact, sa ilang balay, siya lang ang naikaulingon gate dito na dili na siya moagi sa main gate. Why? I think so. It's because ang ilang family somehow is owner po before sa katong Roland pa before siya na Forbes Park. Okay, so yun na ang iyang biography. So
So yeah, murag senior citizen naman yata si ma'am, pero still active in playing pickleball. Pag makadula niyo sa pickleball, hindi mo siya pindihon. So yan na siya ka-active. Okay, ang among area is located lang, isang tumbling lang at saka isang kembot lang sa Los Rayos. Pag namoy tripping during weekdays, pwede may doon dito. Dali ra kayo. And we're gonna have another office under our, ano na po, tawag na, ka-joint venture na po sa another project na mo, at nakita na po later. Na may office din na in front po tayo, katong before nga convenience store man. So amo to yung po na office. Himutan na mong office para kita na tayo room dito na pwede na tayo magtambay. Ako to before ma'am. So himutan na mong office. Yeah. So ito lang. So about the project, hindi lang akong i-present for those mga newcomers here. Ang project na to, these are the details na ginapangwata na basically firstly sa atong mga kliyente. So sama na sa project, Los Rayos Lake Residences. At the is located, Barangay Madaong, Tagum City. Barangay Madaong, ma'am, sir, is the biggest barangay in Tagum City. 29 square kilometer po ang iyang area. And then, this area will be the future of Tagum City. And the future is now. Ang next niya is Mankilang, maybe around 15 square kilometer lang siya. So, dako kayo ang area ni Madaong. Meaning to say, kaya dako man yung area, there's a lot of improvements pa will be going on din sa area. Alright? 37 hectares na ma'am, sir. Mas dako pa ta if you're familiar with Davao Global Township. Davao Global Township is just 35 hectares. So 37 hectares ta. And then, development type is mid-high-end or PD 957. PD 957 means Presidential Decree 957. So meaning to say, high-end development siya. Dili siya BP 220. BP 220 means Batasang Pambansa 220, which is economic housing or row housing. Okay? Meaning to say, nga nung tagaan na ito nag-emphasis, it's because from time to time, pwede may mag-price increase. Wala may ceiling price. Ang economic housing or BP 220, naalang na sila selling price. So, dili sila makapagpataka o pataas sa ilang presyo. It's because they are controlled by BSHUD. Pero, muna ang gusto nila na mahalin diretso tanan ng ilang ginabaligya kay para dili na sila maaptan sa price increase sa ilang mga materyales. Kay dili sila maka-price increase from time to time sa ilang price. Kami ma'am, sir, pag mag-invest ka sa Los Rayos, PD 957 man me, anytime soon, pwede mag-increase. Maybe right after you reserve now, pag talikod nimo sir, an hour after imong reservation, pwede ni mag-increase. So that's the difference sa PD 957 development nga imong i-invest o sa BP 220. Klaro? Selling point to ha? Selling point to. The way you explain is part of the selling point mo. Selling speech nimo, pwede nimo magamit. PD 957 ni sir, ma'am, anytime soon, pwede mo taas ang presyo ani. Kung dili ka mo reserve karon ba sino pa taas na ni. It's because we are not controlled kung pila man among i-presyo. We can do the pricing as high as the sky kung gaya na may baligyan. Alright. Developer is Santa Lucia, ayaw mong and we own the land. Ihuland owns the land. Share mi dira sa 1,084 na saleable lots sa inventory count. 454 is sa amo, which is the 42%, and then 58% sa ila, around 600 something. Okay? What we're talking here is our share. Kung mamaligya mo sa share ni Santa Lucia, wala mo'y labot sa incentives nga mong i-present. Right? Klaro? Ang inyong ibaligya din ni ang among share. But you are not being controlled kung mamaligya mo kay Santa Lucia. After all, they are our business partners man. Pero wala to'y labot sa incentives program. E base na maligya mo Santa Lucia share, naningil mo sa ila, ay naman to'y 120,000 discount daw sa 200 square meter na lot and above. Naamon daw pabugas. Asa naman akong bugas? Kaya to'y labot ha sa share ta sa mo. Klaro? O kung mamaligya mo sa Santa Lucia, walay Chris Kainoy and Love dito and Architect Rules na mag-atiman sa inyo.
straightforward, no? Ang lot cuts natin is 120, pinakagamay, and then 360 ang pinakataas. Price range as of now for the lot is 1.5 up to 6.7. And then ang price range natin sa house and lot, ang Luna is 7.1. 17 million would be Luna na siya. Ay area 17.1 and then Luna 17 million pataas. Okay, house classification, single detached. Single detached meaning sa imong property, nasa tunga ang balay itukod. Wala siya naka-attach. When you say single attached, naka-attach ang isa ka wall dito sa imong perimeter line. So single detached, nasa tunga. So in the near future, pwede ka mag-extend sa likod, sa kilid, o sa imong atabangan pag na-turn over na sa imong balay. Right? Wala na lamang mo gilibog-libog. Ang atong house model is duha lang. Aria and Luna. Sa wala, sa tuo. Sa pula, sa puti. Sinana lang, no? Nakita niyo ang among, pinag-isipan na mo tanan ang among i-offer sa inyo para dili mo maglisod nga mag-close of sales. Para doon ang sales conversion. Kaya yung ipapili sa inyong kliyente, duha naman. Versus, kung dagdagana na mo among model houses din na, ilatag ninyo tanan ang 5 ka buok. Okay? Mas mataas ang inyong time para ma-close ang deal kay mamili pa man siya sa 5. Tama? Versus kini nga duha lang, mamasa ka sa gamay sa dako. Depending sa inyong budget. Take note ha, pag dili nila afford ang value or ang monthly equity sa Los Rayos, ayaw ninyo pilita ang kliyente. Okay? That is not our market. Okay, let's talk about kung afford ba niya ang property. Pag dili niya afford, I believe so guys that you could sell anything under the sun. You transfer it to your other projects na gihawiran. Ayaw ninyo ipugos sa Los Rayos, kay base in the near future, ipugos ninyo, mag-back out lang yapon. Okay? We want a quality sales din sa Los Rayos para dili na maglisod tanan. Then para happy all. Again, tap the right market. Tap the right market. There's always a right market for Los Rayos. To give you an idea, ang atong mga clientele dinhi are OFWs and business owners. OFW marks and business owners muna atong mga client. Right? So aside from offering the product of Aria and Luna and the amenities of Los Rayos, muna atong gina-offer dito. The lifestyle. Okay? Inyong i-push ang lifestyle ni Los Rayos. Ma'am, gusto ba ka mo extend ang imong ginabuhi? Ma'am, gusto ba ka mo abot 150 years old? Pagpuyo sa Los Rayos. It's because daghan kay activities nga pwede mabuhat kay Los Rayos. So we're talking about lifestyle here. Tanan photos na nag-reflect sa screen right now is pwede nimo siya buhaton inside and outside Los Rayos. What do you mean by outside? Outside Los Rayos is because pwede mo ang investors ninyo mo gamit sa affiliate ni Ihulan. So na may lifetime discount dito sa Banana Beach, pwede mo mutuyok sa forest, and pwede mo gamit sa tanan amenities na itukod pa ni Iho Resources Corporation. So meaning to say, it is not limited only to Los Rayos amenities ang pwede ninyo magamit. Okay? Sa Los Rayos po, kung nakita ninyo ang iyang construction, mas giuna na mo pagtukod ang amenities versus sa iyang mga houses. Why? It's because we want you guys, we want your investors to enjoy the property while they are paying the property itself. Okay? Ready na ang amenities, ready na ang clubhouse, gapay pa ka sa imong property, pwede na nimo magamit. Versus na kay balay dito, ang gisaad sa inyo sa developer nga na ay swimming pool, di pa nimo magamit kay wala pa swimming pool. That's what we're talking about lifestyle. Okay? Before you move into Los Rayos, na-enjoy na nimo mag-swimming dito. Na-enjoy na nimo pag-basketball dito, pag-pickleball dito, pag-badminton dito, or anything na pwede nimo magamit sa area. While you guys are still paying. Life is short. Wa ta kabalo. Gisaaran mo og langit, gisaaran mo og swimming pool dito, nakapuyo na ka dito. Kaya na may balay, giuna man ang balay. Pero wala ninyo nagamit. Because life is short. You know what I mean? So
So while you guys, your investors, are still paying the property, they are still paying a piece of paradise na para sa ilang puyan, magamit na nila. Okay? Those are the selling speech na pwede nato gamiton sa atong mga kliyente. Claro? So simple na kayo na, sir, wag gabayad pa ka sa Los-Rayos, sir, ready ng amenities dito. Pwede na ka makagamit. Gabayad pa ka ha, dili pa ka fully paid. Right? So yeah, so this is actually the bird's eye view. Kinsay wala pa nakado sa Los-Rayos? Ano ka ito na tanan? Okay, taas ang tiil, ma'am, sa wala pa nakado. Taas ang tiil, please. Wala pa nakado, ma'am. Sige. Tikasa mo, tagatago? Where have you been all your life, ma'am? Gina-open na to ang Los-Rayos ha, from 4 p.m. to 6 p.m. Okay, pwede tama ito dito. And then I think 5 a.m. ba? Tama? 5 a.m. to 8 a.m. 7. Okay, 6 a.m. to 8 a.m. morning. And then in the afternoon, 4 p.m. to 6 p.m. Pwede tama ito dito. Free na siya. Kaya pwede na magtuyog-tuyog dito, pwede na mag-jogging dito, pwede na magdala sa atong uyab dito, or atong loved ones dito, atong family dito. Pwede na mag-picnic alongside the lake view, sa lakeside. So for those window hours, samantalahon na to, samtang wala pa'y nagpuyo dito. Okay, the moment na nanay magpuyo dito, we're gonna close the gate for the public viewers. Right? So karon lang ang atong i-open just to add up to spice our social media nga platform. Para lagyan mag-post dito, nga muna si Los-Rayos or anything inana. Para matabangan mo nga mapopularize si Los-Rayos through them. Right? But then again, kay accredited real estate practitioner mo with Iholan, from time to time, pwede mo sulod dito any time of the day. I-mention lang niya mong name. Okay? Ayaw mo kato dito na wala mo nakaila sa amo. Ha? Ay, hindi mo, naging naman ko ito siya, tapos sa ihong ba? Dikit mo, pasadlong dito, kung di niya i-mention yung name. Ha? Picture, kanina ba? Kanina mo, anak na lang. Kaya nakalimutin sa pangalan. Okay? Chris, akong pangalan, and then si Love, ha? Chris lang, i-mention nito si Chris lang. C-H-R-I-S, anak lang. Klaro, kay basin magto mo dito. Kaya nag-ingon man mo sa iulan na musulod lang medyo din any time of the day. Mamunsa naman oras lang, alas 12 naman sa kadlahon. Mamunsa man ka din. Without, kidding aside, again, i-mention na among name dito, mag-viewing ka sa site, and then the guard will allow you. So, dili sila inana napaka-strict for the time being. Kaya ang atong model houses dito, bare pa man. But the moment ka na na-interior dito, na na-gamit dito, na na-pagpuyo dito, so dili na siya makasulod. It's because Los-Rayos is an exclusive subdivision. Okay? Only elites lang ang naa dito. Okay? So before ko na ako malimtan, nga atong balay po is actually ready for solar ready po siya. Even sa Banana Beach na. Even sa Banana Beach pwede mo to. Okay, for free. I-mention lang ninyo again nga accredited seller mo with Iholan, and then i-mention ang name. Kung sagi akong pangalan? Ayun. Ana lang ha? Pag wala sila kaila sa ako, problema na ninyo. So yeah, going back to the topic earlier, nga ano siya, tawag dito? Solar ready ang mga balay ni Los-Rayos. This is to address the power interruptions ni Nordeco din sa Tagum City. Okay? If musulod na gali din si Davao Light, we are ready to apply for Davao Light. Pero as of now, no choice me but to adopt the Nordeco system din. But then again, ready na ang atong Los-Rayos for solar. Okay, imagine if tanan balay sa Los-Rayos is mo avail sa atong solar. Ngit-ngit kay tibuok Tagum nagsiga-siga si Los-Rayos. So ang solar, apil na sa package price ka to? Lahi. Ay, wala. Lahi siya. I-adapt na mo siya dito sa loanable amount. So wala siya i-out na kwarta,
pero magka-solar siya. Pero isulod na mo siya sa monthly amortization sa bank. Okay. So, yapin na mo siyang i-market sa among client niya. Paghapit na ang ano ma'am, sa bangko nga part. Yan. So yeah. Ang akong ginaka-highlights din ang lake map nato dito sa Los Rayos, no? 37 hectares ang atong property development. Ang atong lake, atong man-made lake is 4 hectares. Okay, 4 hectares ang atong man-made lake. Nag-create kitag lake diya. Kaya again, going back to the meaning of Los Rayos. Ito yung meaning sa Los Rayos? Rays of light. Meaning to say, morning pa lang, padulong sa sunset, maigo na ang area. Walay bukid nga nakatambon bitaw nga na something anino pa mamatabon sa property. Wala. So pagsiga sa adlaw, igo na taala ng Los Rayos. That is why we created a man-made lake para ma-address nato ang cooling system sa area. So, if you observe na pag mo-add dito, masiutong tutok na ang coldness effect na imong ma-feel, it's because of the 4 hectares na man-made lake. Right? Ang atong man-made lake is, I think, 4 feet siya. Kung 3 feet, anihap lang ka, ayaw pag lakaw-lakaw, kilid sa lake. Kaya basit malumos ka pag mahulog ka sa lake. Ha? 4 feet, something 4.5 feet yata ang atong lake. Again, take note ha, 4.5 feet ang atong lake. Kung 3 feet ka lang, ayaw lakaw-lakaw, kilid sa lakeside. Basit ma-slide ka, di ka kabalamulangoy, lumos ka. Right? So, to address also ka ng mga lamok-lamok na ito, mga concern natin, mga isda may butang dito. Natin mga tilapia dito. Suway kayong pamingwit dito. Suway nyo pamingwit dito sa, yan, ano yung mga isda dito? Okay? Para ma-profit ninyo, sir, suway kayong pamingwit din ha. Di ba sintahon ka sa guard? Kaya naman nakabutang dito, no fishing, tama? Okay, para ma-address nato ka ng mga lamok na concern. Kaya nga, lake man siya. Para before patubuan o pako ang lamok, ikaon na siya sa isda. Okay? Sinahan na ang atong pagtubag sa atong mga kliyente. So, dili mag-overflow ang lake, sir, ha? Ma'am, kay kung muulan kusog, di siya mag-overflow. Kaya na siya drainage system at a certain level nga pag uangat ang water, musulod na siya dito sa drainage system. Pili na siya magawa sa kalsada. Isabase na yung utana sa inyo. Okay? Ay, sir, dito din na, sir. Kaya naamagoy Muslim area na yung mosque, mago din na sa area, sir. Sa inyo tubag ninyo. Every places dito sa area na agyat with Muslim brothers and sisters. It also happened in that area, diyan ang community na siya nag-reside din na. Alright? Hindi mo na siya pwede pabaon din ha. And in fact, professional naman ang halos ibang tao po din na. Back then, although naatay history din ha, nga medyo dili on the good side, but then again, because of the development of the area, people are being educated na. As simple as that. Okay? So para po ma-address ang itong safety din ha, nag-donate po ta ka ng adbang sa simbahan nga tapad almost sa Los Rayos. I-donate na to sa Bureau of Fire and then sa PNP ang lote dito para tukuran nilang balay. So nag-meeting namin dito na nasa perspective and then budget na lang ilang gihulatan para mabutangan na dito o police station and then Bureau of Fire. So nanay nga na development sa area. So ma'am, sir, kano saan mo mag-reserve kung magmahal na? Pag mawatan na yung kliyente, paghatag na yun siyang presyo, ay mahal mang kaayo. Ayaw mo og supak sa iyang isulti. Yes sir, ma'am, mahal gid kaayo. Mahal gid siya sa karon ang presyo ni Los Rayos. Kano saan man ka mag-reserve, ma'am, sir, kung mas mo mahal pa? Right? Do not argue with your client. Agree with your client. Claro? Claro. So, we can't do anything about the price. Again, PD 957 na. If there's movement and development in the area, automatically, the price will go high. That's normal. Kana bitang, ang real is, tapos no, dalhon lang ninyo ang kliyente sa site kung na-discuss na ninyo ang price. Ayaw mo gala o client
nga wala pa sa kabalo kung pila iyang bayro non monthly. Kay maski pa o ganahan siya sa site, never gina mukuha kay di man siya ka-afford. Tama? Before niyo dalon sa site, make sure na maka-afford siya. Kaya magsayang-sayang lang tayo, excited na sir, na magpa-tripping sa ako. Kuha na ko online. Oy, online, very good. Magpa-tripping na siya, sir. Sige, tripping. Tapos paglatag sa presyo, di nila ka-afford. Ay, ganahan kayo ko sa area. Nagpila man ni 6.1 million ang area. Ay, mahal. Dito na lang ko sa anak na dayon. So, nasayang yung mga effort. Tama? Pag mag-tripping po ta, make sure nga uban ang decision maker. Kaya inyong gitripping dito, ang banara, ang i-reason ana, ay discuss na ako sa akong asawa. Okay? Points ha? Pag mag-tripping, before i-tripping, ilatag ang presyo, pila yung bayro nun. Tapos, schedule ang tripping kung available ang decision makers. When you say decision makers, ang asawa o ang pana. Ang boyfriend o ang uyab. Ang partners. Ang mag-decide. Not unless kung ang client is nasa agawas, tapos naamagin na siya yung representative dinghi nga mo decide. Kaya masayang lang ang inyong effort kung ang decision maker wala kapuyog sa tripping. Kaya magpa-tripping pag ginaong usap. Pero, once na ready na atong model houses, pag naay anak, ang isa ka family, ang husband ang wife, kung naay anak, do not forget to ask kung nabay anak. Okay? Ma'am, sir, natay anak, atong ubanon dito, pag ready na model houses ha. Don't mind the clients, the husband and wife. Pasalbi sila. Mind the child. Sir, ma'am, just roam around. Kung sa imong makita din na, ma'am, muna ang turnover. Dito ninyo self-talk ang anak. Okay? You want this house? Tell your mom and dad. Di ba nice, no? Nice nga yung balay, ganahan ka. Tell your mom and dad. Klaro? Kaya ginikanan kung pangayon na sa mo, wapo kayo nga balay, nice. The house is nice. I want to live here. Ikaw ang ginikanan, nakabalo ka ang ma-afford man nimo, mo-reduce lang kasi mga expenses, kumuto ng dughan na sa ginikanan. Kaya gusto man niya better life sa iyong children. Tama? So that's one of the discarding na kailangan ninyo buhaton. Pag naay anak, ipaupan ng anak. Pasagdi ang ginikanan nga magtuyog-tuyog sa model house. Dito ka sa bata. Make sense? Make sense? Oh, make sense, di ba? Tama? You want nga na mga training atong isgutan sunod? Yes! So, kaya lang ang mga techniques, ha? Tama? Again, balik ko na po. How many times na ako nag-isulti? Pag makipag-appointment po, let's say for example, available na ang wife o ang husband, nalatag na tanan ng presyo. Makipag-appointment gali ta, ayaw pagpangutana nga sila ang mutubag. Kana bitaw, gusto ninyo nga ilang tubag is freely lang ang sila mutubag. Guide them. Okay? Ma'am, sir, kano sa man ta gusto pwede mag-tripping? Ang uban, inaanak na tanong. Pag maingon yung kliyente, pwede ba 2027? That's a valid answer. It's because, ito pag naman yung pangutana. Tama? Ma'am, dapat, ma'am, sir, kano sa man ta pwede mag-tripping? Weekdays or weekend? You give them choices. Okay? Weekend lang katrabaho ko weekdays. Saturday or Sunday? Ay, Saturday lang kay simbang ko Sunday. Morning or afternoon? Ay, afternoon lang kay galaba manggod ko sa morning. 1:00, 3:00. Klaro? Para mutubag sila. Pag mutubag na galing na makuha ka gini mo ang time, ang date, ibalik tayo sa iya. Ma'am, sir, mag-tripping ta, mag-meet ta, Sabado sa hapon, 3:00. Para na siya commitment sa imo. Okay? That's how you build commitment para sa inyong mga kliyente. Ayaw mo pangutana, again, nga sila ang mutubag freely. You're not gonna like the answer. Klaro?
Ayaw mo pawata na, sir, ma'am, mo reserve na ba ka? Pwede delete ba? Tama, no? Sir, I believe wala na kay pangutana. For sure, mo reserve na ka. Tama pa kay pangutana, sir? Wala na, no? I believe wala na kay pangutana. So, sigurado mo reserve na ka. Kay pangutana ka sa iya, ma'am, sir, ano sa amang tamag reserve? Pwede ugma na? Sige sir, ugma. Anak din ka. Sige sir, ugma na. Pagka-ugma, din mo kontak. Sayang effort. No? Ayan, those are the trainings na pwede namin itulog sa inyo. The closing techniques. So hopefully, makatulog kami sa inyo ginana. Kanamang ginana ang mga part. Yung mga punchline without. It's a matter of, choosing of words. Choosing of phrase. Kung sa dapat mo isulti. Again, selling is not all about talking. It's all about listening. Okay? Listen to your client. Don't talk too much. Okay? Less talks, less mistakes. Okay? I-cater lang kung saan gusto ni kliyente. Ayaw pag yaw din ha. Kaya basin makayaw-yaw ka din ha, o dili niya gusto. Okay? Be natural. Ano ha? Klaro? Pag magkipag-appointment mo sa itong kliyente, be on time. Dili dapat ikaw ang hulatan sa kliyente. Okay? Dili po pwedeng address to kill ka. Nag-tripping ka dito, naka-tripping schedule, naka-Amerikana ka. Okay? Dress properly doesn't mean dress formally. Katong mga naka-ano ka. Okay? Pwede mo ka magsuot dito o katang komportable ka. Okay? Claro? So yeah. Questions about the brief overview of the project for those katong mga bago? Wala na? Kung wala na pangutana mo, okay, pangutana sa inyo, mag-exam mo pa ron. Okay, again ha? Yeah, the project is, nanay progress with the site. We're pushing really hard para ma-push through ang timeline na gihatag sa amon ni Santa Lucia before.